Okay, magandang gabi. Muli ay nakikita natin na pagdating sa kaligtasan ay medyo meron pa rin tayong mga confusion. Ito ay dahil galing tayo sa iba't ibang kaisipan. Naunawaan ko po yung bagay na yan. At ako po ay galing dyan sa mga ganyang kaisipan. At dahil nga nagtuturo ako sa mga ilang pastor at maraming katanungan sa mga ganyan, ay siyempre alam na alam ko na yung kalalagayan ng Kristyanismo sa ating kapanahunan. At nagpapasalamat tayo sapagkat ngayon ay nakikita natin na lahat ng aspeto na sinasabi natin, nagagamit natin lahat yung nasa Biblia, hindi natin itinatatwa o isinasantabi yung mga ilang talata na kumukontra doon sa ating kinagisnang doktrina o kaalaman na ating tinanggap. Sa ngayon ay nagiging bukas tayo na kailangan ay pag-aralan. Tulad ng nasabi ni Pastor Joseph na ang ginagamit lang ng iba ay saved by faith alone. Pero alam po ninyo, pag diretsahin ko yung sagutin, makikita actually yung sinabi niya doon sa James chapter 2 verse 23. At doon makikita yung Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Actually, marami yan. Kahit doon sa Old Testament ay nababanggit yung bagay na yan. Pero pagdating sa aklat ni Santiago, mga kapatid, kung hindi nyo titignan yung verse 22, 24, 25, ay talagang madadaya kayo sapagkat kahit umpisa nyo sa verse 14 ng James 2, ay makikita nyo na talagang ipinapakita niya na ang pananampalataya ay laging may kalakip na gawa. Pero diyan ay makikita natin na walang sinasabi na by faith alone. In fact, ang sinasabi niya ay not by faith alone. Yun yung eksaktong word pagdating sa NIV. Lahat ng bagay na ito na pinag-uusapan natin ay napakahalaga. At katulad nga ng sabi ko, ito ang maganda sapagkat nire-reconcile natin yung mga talata, hindi tayo nagsasarado sa ating mga natutunan. At makikita nga natin na lahat ay nagpapasimula talaga sa Ebanghelyo. Doon pa lang mga kapatid, makikita nyo na ang Ebanghelyo na tama ay napakahalaga. At sabi nga ni Pablo sa Galacia, Kabanata 1, kami man, ako man, o anghel ang magdala sa inyo ng ibang mabuting balita kaysa sa mabuting balita na naipangaral ko sa inyo, pakasumpain siya. Ibig sabihin, meron na siyang naituro sa mga taga-Galacia at kung yun ay babaguhin niya, kahit anghel pa, susumpain. So tingnan ninyo kung gaano kahigpit ang pagdala ng mabuting balita. At nabanggit nga rin niya ni Pablo sa mga taga-Korinto na kapag kaibang mabuting balita, nagdadala ito ng ibang Jesus at ibang Espiritu. Tingnan niyo po, mga kapatid, hindi tayo dapat magtaka sapagkat ang diablo ay kontrolado niya ang buong mundo at kapag kang isang mangangaral ay pabaya, yung bang bara-bara lang ang kanyang ginagawa sa salita ng Diyos, ililigaw ka talaga niyan. Pag hindi nagseryoso yan, hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos na walang kaseryosohan. Pero ngayon ay ginagawa na ito ng mga tagapagturo na kung hindi talaga magseryoso sa pag-aaral sa kanyang sarili, ay talagang ililigaw niya ang marami at napaka-delikado sapagkat pag tayo ay naka-impluwensya ng mali, dadalhin yan ng matagal na panahon. Tanging paraan para matuklasan natin at bumalik tayo sa tama ay sa Biblia. Kanina ay may napapakinggan ako na gumagamit ng ChatGPT. Alam niyo, pagdating sa justification, huwag kayong magtiwala dahil ang sinasabi ng ChatGPT ay by faith alone and not by the works of the law. Tama yon in a sense na sa kaisipan nila na meron kasi mga nagpakalat ng ganyan. Pero pag sinasabi ng Biblia na by faith ay nangangahulugan na
ito yung pananampalataya ng tao na ngayon lang sasampalataya sa Panginoon. Na kapag ka ikaw ay sumampalataya sa tunay na ebanghelyo, ire-require ka niya ng pagsisisi at pagpapabautismo. Yan ang panahon ng mga apostol. It requires repentance and water baptism. Kasi hindi ka lilinisin ng Diyos. Pag hindi ka nilinis ng Diyos, na hindi mo sinunod ang requirements na yan, hindi mo matatanggap ang banal na espiritu. At yung born again experience ay peke. Nakikita nyo ang diferensya ng bagay na ito? So when the Bible says na ito ay by faith ay nangangahulugan na kalakip ang pagsisisi at pagpapabautismo. Sa ngayon ay pinag-uusapan natin ang salvation. At lagi niyong ilagay sa inyong isipan, God is saving us from sin. Dahil dyan, ay meron itong three tenses. Ano yung three tenses? Merong past, present, future. Na anong ibig sabihin? God save us from our past sins. Present, God is saving us from the power of sin. And future, when God takes us to His kingdom, yan ay ililigtas tayo sa presensya ng kasalanan. So in that three tenses, meron three stages. Ano yung stages na yon? Justification, sanctification, glorification. Hindi ko nagagamitin yung redemption. Pero pwedeng ipalit yon doon sa glorification. So dito sa justification, una sa lahat dapat yung maunawaan. Ibig sabihin yan, karamihan ay God save us from our past sins. Yan yung dumating sa atin ang kaligtasan. Yung marami sa Biblia na salvation, pinawalang sala ng Diyos, doon ka naligtas. Yun ang ibig sabihin nun. At ang salitang yan, ipinakita ko sa video na merong maraming salita na katumbas. Kaya siguro kayo nalilito na ang justification o salvation o being saved, iisa lang. At ano pa? Yung forgiven, cleansed, made righteous, redeemed, received mercy, made holy. Ang daming salita na katulad ng pagliligtas o justified o pagpapawalang sala sa atin ng Panginoon. Sana maunawaan niyo ito. Kaya minsan nakakalito, hindi mo alam kung ano gagamitin mo, pero yan yung panahon na ikaw ay pinatawad ng Diyos. Ibig sabihin, yan yung panahon na iniligtas ka ng Diyos. Ibig sabihin, yan yung panahon na lininis ka ng Diyos. Ibig sabihin, yan yung panahon na kinahabagan ka ng Diyos. Ibig sabihin, yan yung panahon na ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Ibig sabihin, yan yung panahon na ikaw ay pinabanal ng Diyos. Ibig sabihin, so ang dami mga kapatid, pero iisa lang ang tinutukoy. Nakukuha nyo? Yan ang isang bagay na mahalaga. Now, dito sa justification, hindi mo na magagamit ngayon yung one time, big time na kapag ka ikaw ay nag-confess at ikaw ay tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na, hindi mo magagamit because God is saving us from sin. Na meron ngang tatlong bahagdan. Justification, God save us from the penalty of our past sins. Pinawalang sala tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga naging kasalanan sa nakaraan. Alam natin na tayo ay pinatawad ng Diyos kapag tayo ay pinagkalooban ng Kanyang banal na Espiritu. So alamin mo ngayon, ano ang mga palatandaan na ako'y nagtataglay ng Espiritu ng Diyos? Minsan ay meron tayong usapan doon sa grupo na nagbigay ako ng 25 signs of having the Holy Spirit. Pananahan ng banal na Espiritu, 25 na malinaw na palatandaan. Hindi lang yan yung inaangkin mo dahil ikaw ay iniisip mo sumampalataya ka na. No. Anong pakinabang kung ikaw ay nagtaglay ng banal na Espiritu? Wala namang nangyayari sa buhay mo, walang palatandaan, nag-i-enjoy ka lang, nag-i-emotion mo lang yan.
sasabihin ko sa iyo, emosyon mo lang yan pag ganyan ang banal na espiritu mo. Dahil ang banal na espiritu, hindi yan mananahan sa mga tao na pan-display sa church na may pagmamakataas. Hindi yan bababaan ng banal na espiritu ang taong hindi nagsisi. Hindi yan lilinisin ng Diyos. At ang bautismo, mga kapatid, tandaan niyo ito. Sa bautismo, napakahalaga niyan sapagkat doon sa ating BRBR, yung bautismo, sa panahon na ang tao ay sumunod sa bagay na yan, merong 12 ginagawa ang Diyos. There are 12 things God is supernaturally doing during a person's water baptism. Sabi ko nga huwag niyo akong tanungin kung ano yung mga yon. Maiksi itong panahon natin kahit hanggang bukas tayo. Kung yun ay i-explain ko lahat sa inyo. Pero doon sa mga nagko-question dyan, sila ang tanungin nyo, bakit hindi mo alam? Ikaw mag-research. Yan ang problema mo. Magtatanong ka lang. Now, hindi ko yung sinasabi sa inyo ngayon dito. Magtanong lang kayo dahil siyempre karapatan nyo yan bilang nag-aaral. Pero makikita nyo na may 12 ginagawa ang Diyos sa panahon ng pagpapabautismo ng sumampalataya na nangangahulugan, napakahalaga na bautismohan siya agad. Sa mga apostol, hindi yan mapapakali pag hindi nabautismohan yung mga mananampalataya, hindi pwedeng sumampalataya lang. Talagang hindi nila patatagalin ang bagay na yan. Now, ang ebanghelyo na hindi ka nire-require na magsisi at magpabautismo, false gospel yan. Dangerous yan. Because there are a lot of things na ginagawa ng Diyos, hindi lamang sa pagsisisi, kundi sa pagpapabautismo. Kaya ingat kayo. When you share the gospel, yun palang kamatayan ni Kristo, ay dapat mamatay din tayo sa ating sarili. Pag di ka namatay, hindi ka bubuhayin kay Kristo. Yun ang ibig sabihin nun. Ang dami niyan, mga kapatid. Bakit ngayon ay yung madali lang ang tinatanggap ng tao? Siyempre, yun ang gusto ng tao. So, itong justification ay napakahalaga na mangyari sa lahat ng tao para maranasan nila talagang pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Okay, so ngayong gabi ay meron po tayong magtatanong at nais ko pong unahin si Sister Helen. Sister Helen, ikaw ang unang magtatanong. Pwede bang iksiyan mo lang? Thank you, Pastor. So my question is this. In justification, after making an act of confession of faith and repentance, can a believer be adopted as a child of God if he hasn't been baptized in water? Okay. So maganda sapagkat naipaliwanag ko na doon kanina na merong 12 ginagawa ang Diyos sa panahon na ang tao'y sumampalataya at nagpabautismo. So, yung pananampalataya, we can always claim that. Everybody could claim that. Even the demons believe and they shudder. But are they being saved? Are they counted as a child of God? No. Hindi sila maibibilang na anak ng Diyos. Why? Because you are refusing the example of Christ, yung bautismo. Hindi nagpabautismo si Kristo para maligtas. Nagpabautismo siya as an example for us, and nakikita ko diyan na yan ay pagpasok sa tipan sa Diyos para maglingkod na siya. By the way, isa sa napakahalagang maunawaan natin tungkol sa bautismo is that is the time na ipapasok tayo ng Diyos sa pakikipagtipan sa Kanya, pakikipagkasundo sa Kanya. So tingnan nyo, iyan ang isang salita na mahalaga na maunawaan natin. When you have not entered into covenant with God, sa labas ka pa sa Kanya. At ang sabi ng Ephesians 2:11, pag wala kang tipan sa Diyos, you are a foreigner to God and malayo ka sa Kanyang pagliligtas. Nais kong basahin yan sa inyo mga kapatid. Nababanggit ko yung Ephesians 2:11. Ganito ang sabi. Pakinggan nyo. Sabi niya, therefore remember that you who are Gentiles by birth, called uncircumcised by those who call themselves the circumcision,
which is done in the body by human hands. 12. Remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, foreigners of the covenants and promise, without hope, without God in the world. When you do not have a covenant with God, you are foreigners, excluded from citizenship, foreigners to the covenant of the promise, you are without hope. Kahit sabi mo, angkinin mo na lahat ng mga magaganda sa Biblia, dinadaya mo lang ang sarili mo because God has a standard in everything. And then sabi niya, without God in the world. I-connect nyo ito sa Colossians 2:11-13. Makikita nyo yung covenant ay napakahalaga para magkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Oo nga naman. Bakit ka umaangkin na meron kayong pinagkasunduan, hindi ka naman pala pumirma? And I believe that water baptism is our signature to our covenant with God. Kaya kung hindi ka nagpabautismo ay delikado. By the way, mga kapatid, meron namang mga tinatawag na katulad ng born-again experience ni Pablo. Ano yon? Yon ay tinatawag na abnormal. I was abnormally born. Sabi niya, nasa 1 Corinthians chapter 15 yan. Because his born-again experience ay nauna na tumanggap ng banal na espiritu bago magpabautismo. Pero pa sa chapter 10 na mga taga-Samaria na nauna rin ang kanilang pagtanggap ng banal na espiritu bago bago magpabautismo. Bakit ko sinasabi ito? Kasi ang born-again experience ay 4 na hakbang. Believe in the Lord Jesus Christ, repent from your sins, be baptized with water, and receive the Holy Spirit of God. Pag may kulang yan, mga kapatid, itong tatlong ito ay tugon natin sa Ebanghelyo. Believe, repent, be baptized. Yan ang requirements ng Diyos. Yan ang sinabi ni Pedro. Yan ang makikita sa aklat ng Gawa. Sinabi ni Pedro doon sa mga nagtatanong sa kanya, what shall we do? Repent and be baptized because they already believe. Now, pag nakita yan ng Diyos na tama, ayon doon sa kanyang hinihingi na tugon ng tao, sa Acts chapter 15, 8, 9, makikita nyo na ibinibigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu doon sa kanyang mga tinanggap. Pag tinanggap ka ng Diyos, nangangahulugan, ibibigay niya sa iyo ang kanyang banal na espiritu. Hindi ko alam kung natutugunan ko pa yung katanungan ni Sister Helen, pero mga kapatid, ang problema kasi natin ganito. Una, it is embarrassing to say to somebody na Christian na hindi ka born again. Pero minsan, obvious. Sa amin, sinasabihan ko talaga, pag matagal ko nang kasama at alam ko na wala namang espiritu ng Diyos, meron ko sinabihan dito, offended siya, mga kapatid. Doon mo makikita na talagang ang sasabihin mo sa tao na hindi ka na born again ay embarrassing. Bakit? Kasi sasabihin na, tinanggap ko si Jesus. Hindi nga ganyan ang sinasabi ng Biblia sa panahon ng mga apostol. That is the time of the Holy Spirit. Kaya wala ako sa posisyon na i-judge kung sino ang born again o hindi, maliban na ito ay kilala ko, kasama ko. Pero kung tatanungin mo ako sa iyong ginawa, maaaring baka abnormal ang born again mo. Hindi gawin mong normal. Kaya nga meron tayong seminar, ang normal na kapanganakang muli, sana maging totoo. Ang problema kasi mga kapatid, ganito, makinig kayo. Pag inaangkin mo na na-born again ka, pero hindi pala dahil mali yung proseso, yari ka. At yan ay dahil sa pride at sabi ko nga, na-embarrass ka lang kasi. O, para sa lahat yan hindi ko sinasagot yung kay Sister Helen, Ate Helen. Para sa lahat yan. Pero, dapat ay nakikita mo na ikaw talaga ay pinangungunahan ng banal na espiritu at alam mo ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pananahan ng banal na espiritu. Kasi tayo nga, because it is embarrassing to say you were not born again, itutugma-tugma lang natin ang ating sarili.
Malala ko tuloy yung bangka ni Pedro sa Luke chapter 5, nung hindi pa sinasakyan ng Panginoon, gumaganong-ganon lang sa alon. Sakalang naayos nung sinakyan ng Panginoon, pinakinabangan. Ano ibig sabihin? Pinakikinabangan ka ba ng Diyos sa kanyang ubasan? Yan. So, mga kapatid, yan yung makikita. Ang born again natin, accept the Lord Jesus Christ. At akala mo, born again ka na. Naku po, delikado yan. Nakapakadelikado kasi nadaya ka eh. Yun ang problema doon. Pag inangkin mo na born again ka, hindi ka na mag-aayos sa ginagawa mo. Malaking problema. Pero kung maging honest ka sa iyo sarili, nag-born again nga ba kaya ako? Yan ang lagi kong tanong nun eh. Kasi ang pamantayan ko pa nung old law, mga batas sa kautusan, sa lumang tipan. Bakit hindi ako pumapasa? Honest ako eh. Sinasabi ko bakit hindi ako pumapasa? Bakit magbagsak ako sa mga batas ng Diyos sa lumang tipan? Eh, totoo naman pala, kahit pala mga Hudyo na binigyan nun, babagsak ka talaga doon. Pero kung hindi ka honest, ay, para kang religiosity ang ipapakita mo, feeling mo, ipapakita mo na ikaw ay masaya at ikaw ay satisfied sa iyong pagiging Kristiyano. Sa halip na ikaw ay magtanong sa Panginoon, Lord, sa totoo lang, hindi ako satisfied sa aking buhay. Makakasumpong ka ng tama kung ikaw ay maghahanap ng tama ng katotohanan. So, ngayon at naririnig nyo ito, mga kapatid, nasa inyo ang desisyon. Sabi ko nga, willing ako mag-seminar. Actually, dito sana lahat ng pumasok dito ay dapat na seminar muna ng BRBR at baka hindi kayo pinananahanan pa ng banal na espiritu, mabibilaukan talaga kayo rito. Now, pupunta tayo sa pangalawang katanungan. Tatawagin ko si Ate Gigi. Ate Gigi, ano yung katanungan mo? Dito, Pastor, gaano po kahalaga ang pagsisisi sa pagtalikod sa lumang paradigm para makatanggap po ng banal na espiritu? Gaano kahalaga ang pagsisisi sa lumang paradigm? Para Meaning, yung makatanggap ng... maling kaisipan na naibahagi sa atin. Alam niyo, kasama naman ako dun eh. Tagal ko rin naman dyan eh. Kung hindi talaga ako nagbasa ng Biblia, nagseryoso sa aking ginagawa, eh di sana naglaro-laro lang din ako sa reliyon. Pinapakita ko lang sa mga tao na okay ako at blessed na blessed ako sa material. Maganda yun eh. Madali. Pero ngayon, naghanap ka pa ng sakit ng ulo, pero salamat na lang at naunawaan ko na ito nga ay talagang ganun ang magiging kalalagayan natin. So, pag hindi ka nagsisi doon sa mali, malala ko dyan si Apostol Pablo. Una, ganito ang kwento doon. Nagpunta si Pablo kasama si Barnabas at saka si Tito sa Galatia. Bakit? Yun pala, kung titingnan nyo, tinetesting niya ang mga apostol. Bakit may mga nanggagaling sa Jerusalem na mga Hudyo na ang turo nila nahahaluan ng mali? Ano yung mali na yon? Mali. Ito yung Judaismo. Ito yung lumang paniniwala ng mga Hudyo na ihahalo nila sa New Covenant, katuruan ni Kristo. Alam nyo, nung si Pablo ay umuwi sa Antioquia, nakita ko na sumunod si Pedro. Binisita niya yung mga taga-Antioquia. Nung una, nakikihalubilo si Pedro sa mga taga-Antioquia. Kalaunan, nung may mga dumating pa na mga Hudyo, natakot si Pedro. At siya ay sumama sa mga Hudyo at naiwan yung mga hentil. Nakita ni Pablo, meron ng dalawang grupo. Merong grupo ng mga Hudyo at merong grupo ng mga hentil. Alam niyo, nagalit si Pablo? Kung babasahin niyo ang verse 11, sabi doon, because he stands condemned. Sabi niya, basahin ko sa inyo. Sabi na verse 11, then Cephas came to Antioch. Cephas means Peter. I opposed him to his face because he stood condemned. He stood condemned. Mga kapatid, ito yung nakita ni Pablo kay Pedro. Bakit? Kasi binabalikan niya yung luma. Parang neglectful siya. Pabaya siya na ihalo
yung Judaismo sa Kristyanismo. O kaya ay sineseparate niya. Pag binasa niyo ito, mga kapatid, ang daming sinabi laban kay Pedro because of his hypocrisy, because he drew away, because of fear, he separated himself. Ano pa? Sabi niya rito, we're not acting in line with the truth of the gospel. Kaya nagalit si Pablo. Pinagalitan si Pedro. So makikita niyo, mga kapatid, na sabi ko nga tayo lang yung masyadong malalambot na basta parang okay na. Hindi nga, kasi hindi tayo kasundo ng Diyos sa luma. Dito tayo kay Kristo, dito tayo sa bago. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, hindi ko maisip ko nung sasabihin ko doon sa kaysa sa makampante lang tayo sa ating hindi tama at hinahanap lang natin ang acceptance ng mundo, approval ng mundo, okay lang tayo sa mata ng tao, wala na. Sasabihin ko sa inyo, rather than to seek the Lord with all our hearts, tatangayin tayo ng mundong ito. At malala ko na naman dito ang panahon ni Noe. Ilang taong naligtas? 8. Hindi nang hinayang ang Diyos. Yun ay sapagkat ayaw natin ng standard ng Diyos. Kaya nga nandiyan ang salita niya. Pinakita ko sa inyo sa bibliology, napakahalaga ng pamantayan ng Diyos ang Biblia. Ginugulo ito ng dyablo pag tayo ignorante. Pinipilipit niya yan. Ngayon na ipapakita sa atin, yung ginagawa natin ay chinecheck natin lahat, nire-reconcile natin yung mga talata, hindi natin pinagkontra-kontra sapagkat naniniwala tayo ang Diyos natin ay perfect sa kaisipan. Ang banal na espiritu na may akda nito ay hindi nagkakamali. At kung meron tayong tatanggihan dahil gusto lang natin yung madali, by faith alone, dadagdagan natin ng bautismo. Sinabi na nga ng Panginoon, anyone who believes and is baptized will be saved. Aayawan pa yung panukala ng Panginoon. Kasi mas masarap nga naman yung simple. Sabi ko nga, sinong aayaw dyan? Kahit ako, gusto ko yung madali Kaya lang sa Panginoon, wala namang madaling pumunta sa langit. Dahil kung lahat ng pupunta sa langit ay makapunta, babalik yung ipinagtabuyan ng Panginoon na mga demonyo, mga anghel na nagrebelde sa Kanya, yun ang Kanyang magiging kaharian. Pero ang Diyos ay naghahanap ng mga katulad ng Kanyang anak, mga masunurin sa salita ng Diyos. Yan lamang po ako at magandang gabi sa bawat isa. Ayoko nang humaba. Balik na ako kay Pastor Joseph. Pastor, excuse me po. Opo. Po ba? Ang minuto lang. Tama po ba na ito yung manifestation? Sa standard ng New Covenant, napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga't hindi ka maliligtas ng relihiyon kundi relasyon. Nasabi ko po ito dahil may religion na nagampanan ng 3 pero hindi ang baptism in the Spirit. On the other hand, meron namang isang believer na nasa kanya na lahat pero hindi rin siya ligtas kung patuloy na nagkakasala dahil walang conviction. So we cannot judge a person's salvation. Tama po ba yun? Kung alam niyo mga kapatid, isa yan Tignan niyo ito, we cannot judge. Ito nga si Pablo sabi niya kay Pedro, because he stood condemned. Ano ibig sabihin? Nag-judge na siya. Nakita niya Sabi niya, because he is not acting in line with the truth. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi ka marunong humatol. Alam niyo, mali yung sinasabi natin sa Matthew 7:1 and 2. Do not judge so that you will not be judged. Mali ang gamit natin. Ang sinasabi niya doon ay huwag mong hatulan yung ginagawa ng iba na ginagawa mo rin sapagkat kung anong hatol mo sa iba na ginagawa mo rin naman, yun din ang hatol ng Diyos sa iyo. Pero sa John 7:24, sabi ng Panginoon, judge not by mere appearance, judge righteously.
At ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 5, beginning verse 11, hindi ba ninyo kayang hatulan ng mga bagay na ito? Hatulan nyo ito. Alisin nyo sila sa inyong church. Sa 1 Corinthians chapter 6, sabi niya, don't you know that we will judge angels? Can you not judge these trivial things? Yung mga salitang yan, ginagamit ng mga ignorante para tayo ay takpan sa bibig na pumuna ng mali. Mga kapatid, yan ang kailangan nating isipin. Judge righteously. So, pag yan ay mali sa salita ng Diyos, tingnan nyo ang hukom pag humahatol. Saan siya? Paano siya humahatol? Humahatol siya basta sa batas ng Pilipinas. Tayo ay humahatol base sa salita ng Diyos. Pag hindi natin alam ang salita ng Diyos, pag ginamitan tayo, judgmental ka, wala kang puso. Ay ito si Pedro, tama-tama. Ni-rebuke ni Pablo. Masakit ito. You are a Jew and you are acting like a Gentile. Pinagsabihan siya sa harapan ng maraming tao. Bakit? Mali eh. Pag hindi mo sinawata ang mali, marami ang dadalhin. Marami ang isasama. Marami ang impluensya. Ang impluensya nan magtatagal. Kaya tayo, ganito ang Kristyanismo natin. Dahil napasok tayo o dumating tayo sa panahon na ayoko magsalita. Mahirap. Pero nandiyan ang salita ng Diyos na basihan natin. Hindi ako nagagalit, Ate Helen. Ganyan lang talaga ako magsalita. Kinaklaro ko lang. Understand, Pastor. Naliliwanagan naman po. Thank you. Nagawid tayo. Back to you, Kuya Joseph. Ang oras mo natin, 9:25.